Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaías. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan. Gaya ng nagdiriwang ng pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang mangmuntimang pangamba. Sapagkat ang puon, ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Tigib ng pagsubok at paghihirap ang buhay Kristiyano. Ngunit nananawagan si Pablo sa mga taga-Filipos na mabuhay ng mapayapa at puno ng kagalakan, sapagkat kaakibat nila ang Panginoon. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya,
huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din niya siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod. Sagot niya, nagahari sa mga taong pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kay sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalat ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalik, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bago po simula ng sermon, meron akong dalawang announcement na gagawin. Una, hindi po dapat ako ngayon ang magbibisa dito. Sa unang araw na ito, ang dapat na nandito ngayon ay ang ating mahal na obispo, si Bishop Paul Hilder. Nagkataon po last week na si Bishop ay dinala sa ospital at natagpuang merong bara yung kanyang isa sa mga artery sa puso at nag-undergo ng angioplasty. Kaya hindi siya makakarating ngayon. Ang sinabi niya lang ay ikumusta sa inyo at ipagdasal na mabilis ang kanyang pagaling. Pangalawa, last week, malakas ang bagyong Pablo. Si Pablo, hindi si Pabling. Si Pablo, talagang dumating sa Mindanao at maraming kababayan ang namatay. Kulang-kulang 500 at maraming pinsalang nagawa. Kaya po ngayong gabing ito, yung collection gagawin natin sa misa, isang collection lang. Ang lahat na makokolekta sa gabing ito ay ipapadala natin sa mga nasalantala ng bagyong si Pablo. Okay ba yun? Okay. Tapos na yung sermon ko. Di ba? May kwento akong dala. Wow. Okay ba yun? Okay. Yung sakristan mayor, hindi marunong mag-English, pinipilit siya ng kura paroko. Mag-aral ka ng English sapagkat ang mga aklat sa simbahan ay hindi lang Tagalog. Meron ding English. At ang mga tao nagsisimba, ang ilan dyan ay hindi marunong mag-Tagalog. Paulit-ulit siyang pinapaalalahanan ng pare na mag-aral ng English. Subalit, simpleng tao yung sakristan mayor, hindi siya natuto, hindi nakapag-aral, no read, no write. Kaya binabuti ng kura paroko na si Santihin, yung sakristan mayor. Masama yung loob niya sapagkat gusto niya magtrabaho sa simbahan. Subalit, yun ang requirement ng pare. Kinakailangan marunong mag-English. Nawala ng trabaho, nagsimula siyang magtinda ng mga putas-putas. Sa madaling sabi,
lumaki ng lumaki yung kanyang kapital at nakakuha siya ng lugar sa palengke at lumaki yung kanyang negosyo. Lumaki pa uli yung kanyang negosyo. Kaya dumating yung panahon pagkaraan ng maraming taon, sa bawat palengke ay meron siyang isang malaking tindahan ng mga prutas. Nag-diversify at meron din siyang maraming tindahan at grocery. Sa madaling sabi, katulad ng ilan sa inyo, naging success story yung sakristan mayor na hindi marunong mag-English. No read, no write. Hindi katulad sa inyo dito, magaling mag-English. How do you do, I'm sure. Isang araw, dumating yung isang leading newspaper, isang writer, at sabi sa kanya, pwede mo ba kayong ma-interview? Pwede naman, sabi niya. At sinimulan, so sabi sa kanya, hindi ho ngayon, babalik ako next week, sa ganitong oras, sa ganitong araw, iiwan ko muna sa inyo itong papel na ito. I-fill up niyo yung pangalan niyo, biodata, sa kayo pinanganak, at lahat pang detalye tungkol sa buhay niyo. Sa madaling sabi, bumalik the following week yung reporter. At pagkuha niya ng papel, pagbigay sa kanya ng papel, nung dating sakristan mayor, blanco. Ni pangalan niya, hindi niya isinulat. At tinanong siya ng reporter, bakit hindi mo pinilak? At sabi ng sakristan mayor, nakakahiyamang sabihin, Utoy, hindi ako marunong magbasa, nung magsulat, hindi ako nakapag-aral. Ni isang salita sa English, hindi ko maintindihan. Bilib na bilib yung reporter. Sabi ng reporter, aba, kamangha-mangha! Kamangha-mangha! Napataas yung tono ng boses niya, no? Tinuloy niyo, sir! Sabi ng reporter, kung nakapag-aral kayo, ano pa kaya ang narating nyo sa buhay? Hindi lang kayo magiging multi-millionaire. Magiging multi-billionaire kayo. Sabi nung dating sakristan mayor, ay hindi totoo yan. Dahil kung nag-aral ako ng English, sakristan pa rin ako hanggang ngayon. Alam ko, taon-taon, pag pupunta tayo sa simbang gabi, naghahanap tayo ng swerte. Ha? Naghahanap ng swerte. Swerte sa buhay. Ito yung hinihintay-hintay ng mga tao sapagkat meron kaming hihilingin kay Lord. Mabuti sana kung hihingi ka lang ng asawa. Madali lang ibigay yun. Pero kung hihiling ka ng limpak na salapi, I don't think yun ang ibibigay ni Lord. Well, aminin ng bawat isa na meron tayong dahilan kung bakit nagsipang gabi. Marami akong narinig. Alam niyo, chismoso rin ako magminamitan. Pinupuksan ko yung bintana na opisina ko, nakikinig ako sa mga usap-usapan ng mga tao. Ay, alam mo, tao ngayon, taon na to, hinihingi ko kay Lord, bubuuin ko yung simpang gabi para mag-promote ako. Ano bang trabaho mo ngayon? T-boy. Gusto ko maging coffee boy. Boy, matindi yun. Amen? Ay dahilan kung bakit nandito tayo. Or maaaring dahilan masaya ang simpang gabi. Ay saan ka nga naman makakakita sa Dubai ng ganito maraming Pilipino at palagay ko, itong dami ng taong ito
ay pwedeng i-populate yung bayan ng Cainta o Marikina? Masikip pa tayo. Masikip pa. Isaya. Pero ako na rin po, sabi ko nga kahapon sa misa, ako na rin ang magpapatotoo sa inyo. Naalala ko si Father Saki palaging nag-iimbita ng mga nagpapatotoo dito, di ba? Ilang taon. Ako na mismo ang magpapatotoo. Sa 22 taon na ginagawa ko itong simbang gabi ito, marami na akong hiniling kay Lord na hindi niya ibinigay. Oo! Hindi ko kayo dinidiscourage. Lalo na yung mga nahuhuli na sa biyahe. Hindi ko kayo dinidiscourage. Sinasabi ko lang sa inyo na kung ako na walang mintis, hindi ako pwede mag-accept. Siyam na araw, meron ako mga hiniling kay Lord na hindi niya talaga binibigay. Which leads me now to the spirit of simbang gabi. Ano ba talaga ang simbang gabi sa bawat isa sa atin? Why? Because we have to purify our intentions of coming. And I hope you will come back tomorrow. Baka bukas, ang bumalik 5 na lang. Oy, sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Itaas sa Diyos ang puso at diwa. Ay, 5. Ngayon, 9 na araw, maglalakbay po tayo. Samahan niyo ako. Maglalakbay tayo sa daang inihahanda ni Juan Bautista. Kaglayang pananampalataya, and this is the year of faith para doon sa mga hindi nakakapunta. Regularly at ngayon lang nakapunta. Nais kong klaruhin ito. Doon sa mga ngayon lang nagsisimba tuwing simbang gabi, wala po akong intention na masaktan kayo. Hindi, wala. Naiintindihan ko po na kayo ay may trabaho. Ha? Parang baka yun. Naiintindihan ko na kaya kayo nandito nagtatrabaho at maring talagang ang mga amo ay hindi kayo binibigyan ng pagkakataong dumating. Pero ngayong simbang gabi ito, samahan niyo ako at tayo maglalakbay sa ating saklayang pananampalataya sa daang inihanda ni Juan Bautista. At isa lang ang panawagan ni Juan Bautista, magbalik loob, magbago, iwanan ang lumang buhay. Mahirap bang intindihin yun? Mahirap bang intindihin yun? Aba, yung bata, mas malakas pa yung tigaw na magtatanda. Hindi naman mahirap intindihin ang sinasabi ni Juan Bautista. Iwanan yung mga lumang buhay at tanggapin ang pagbabagong buhay. At saan nagsisimula ang pagbabago ng buhay? Nandito po. Dito sa taas. Sa ulo. Magkatikit yan sa puso. The mind. Repentance from the Greek word means change of mind. A change of mind. At kung titingnan natin ang kasaysayan ng ating buhay, ang kasaysayan ng mundo, merong mga pagbabagong nagaganap na kinakailangang tanggapin natin or else mapag-iiwanan tayo. Mapag-iiwanan tayo. Change of mind na mas makakabuti para sa atin. At hindi yung reliyong nagtuturo sa atin ng takot at guilt. Konsyensya. Naalala niyo nung bata pa kayo, yung mga paring matatanda, tinatakot kayo? Pag hindi ka nagbagong buhay, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Oo! Lalo na yung mga charismatic ngayon. Tinatakot din kayo ng ilang mga preacher Magugulaw ang mundo, magbagong buhay. Magpabagong buhay ba kayo kung malaman mo, malaman ko nakausap kung matatapos na ang mundo, magbabagong buhay ka ba?
At sabi ng isa, hindi. Matagal na akong wala yung nihil ko dito. Magkala ako sa karama. Bago man lang magunaw. Ay ako naman, hindi ko alam kung ano nasa karama. At alam niyo ba? Ay paano nga naman kung magugunaw na ang mundo? Ayan. Imagine ninyo, dahil ang description sa scripture, si Jesus sa kanyang muling pagbalik ay manggagaling sa itaas. Hindi na dito. Pinanganak sa sabsaban. Ayan, di sabsaban. Hindi na. Galing na sa taas. Paano? Kung pagdating ni Jesus, na-imagine mo ba kung anong ginagawa mo? Isasampalin mo na lang yung mismo. Biglang padating si o dili kaya nandun ka sa karama. Sa Jesus. Siguro pinakamagandang dating ni Jesus ay ngayon. Ngayon, nagpimisa tayo. Di ba? Ang pagbababa na si Jesus, nakaganyan na kayo na. Lord, nandito ako. Present ako. At sinasabi ko lang, tayo'y mag-journey ng pananampalataya ayon sa tunay na kahulugan ng pananampalataya, ayon sa tunay na paliwanag ng simbahan, ayon sa tunay na paliwanag ng salita ng Diyos, at hindi kung anong pinagsasabi ng maraming tao. At alam ko dito sa Dubai rin, na maraming humihikayat sa inyo na sumama sa kanilang mga simbahan. Taglay yung guilt. Ang pangit tingnan kung ang isang reliyon ay kukonsensyahin ka na kukonsensyahin. Di ba? Iyan kasi ginawa mo eh. No? At sasabihin pa hanggang ngayon, dala-dala mo yung kasalanan ng mga magulang mo at ng mga ninuno mo. Ayan, tangay-tangay mo. Kung sa akin sinabi yun, sabihin ko, hoy, excuse me, yung tatay ko may kasalanan kanya. Hindi ko pwedeng pasanin yung kasalanan niya. Mapagkatong ako kininyagan, napatawad lahat ng kasalanan mana ko. Wala nang manang kasalanan. Di ba? Pero pipilitin na lang sabihin na, hindi! Hindi! Konsensya ka! Konsensya ka! Kasi sumukot ka ng konti, konsensya! Kaya mo taon! Mga minamahal, si San Juan Bautista ay nananawagan na tayo magbalik loob. Magbalik loob. Ang ibig sabihin ng pagbabalik loob ay ang pagbago ng ating isipan. At pag nagbago yung isipan, magbabago rin yung ating mga ginagawa sa buhay. Ito yung kanyang panawagan. Ay hindi naman madaling baguhin yung mentality ng mga tao eh. Hindi naman. Nauso dito sa Dubai, eto nga naman, at ikaw ay nag-iisa, malungkot. Nauso dito yung, pagsama na lang muna tayo. Total, malungkot ka, malungkot din ako. Pag may kasama tayo, sasaya tayo. Pwede naman baguhin yun, di ba? O dili kaya yung mga nagpapautang? At maningil 5-6? O hindi kaya yung mga nagpapaupa ng bahay? Ha? Na kawawa naman yung mga umuupa sapagkat sila na nagbabayad dun sa mga umuupa talaga. I mean, there are many things we have to do. We change our mind. We change our way. And this is the call of John the Baptist. And if our minds change, then only then, this will have a meaning. Itong ginagawa natin paglalakbay na ito. Pag hindi nagbago yung ating isipan, what good it is to come here every day? Hindi ko sinasabing paglabas ng gate, lahat tayo ay nakaganyan. Tatawid ka doon sa pedestrian. Kita mo sa train, lahat kayo nagkalagay, sabi ng pare
Sige, katabi mo. Dati, kasama ko yan, pero ngayon, hindi na. Natakot na kami. Change your mind. My dear friends, itong taon na ito, hilingin natin sa Diyos. Imbis yung mga hinihiling natin. Alam ko may hinihiling kayo, hindi ko naman sasabihin, kalimutan nyo na yung hinihiling nyo kay Lord. Hindi ko rin naman sinasabing hindi pwede yun. Ang sinasabi ko lang, we have to go to another level of our faith. That is, we ask God to make our faith stronger. Bakit? Sapagkat pagdating ng panahon, hindi natin pwede sabihin, Lord, nandito ako, pero bakit nagkaganito yung buhay ko? Bakit nawalan ako ng pag-asa? Bakit hindi ako sinuwerte? Katulad ng sakritan. Sabat marami sa inyo ngayon dito, maaari ang nawawala na ng pag-asa. Nawawala ng pag-asa. And once na nawawala na yung pag-asa, that means to say, nawawala na rin yung pananampalataya. Ang buhay, mga minamahal, ay hindi swerte-swerte lang. Pero minsan, meron ding talagang swertehan. Pero kasama ng swerte ay yung ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Alam kong marami nag-i-struggle sa atin dito sa Dubai na maging tapat sa Diyos. Marami nag-i-struggle na maging tapat sa kanilang mga asawa. Kaya ang asawa ay nandito o wala o nasa Pilipinas. Maraming mga magulang ang nag-i-struggle na maging tapat sa kanilang mga anak. Maraming anak ang nag-i-struggle para maging tapat sa kanilang responsibilidad sa kanilang mga magulang. At lalo tigit kayong mga nandito na wala yung pamilya, you struggle. Why? Because you love those who are there back home. And the only reason why you are here is because of them. So, focus! Huwag mawala sa focus. Hindi yung mayat-maya nandiyan sa diskuhan. Yan, sa may karamaya tayo na eh. Kasi magpupunta dito, Lord, bakit ang hirap ng buhay? At pag Biyernes ng gabi, nandun sa diskuhan, sinakain. Ang sinasabi ko, magkakasama yan eh. Buhay pananampalataya. But we have to focus, why are you here in Dubai? Bakit nandito kayo sa Dubai? It's because of those people you love back home. You are not here. O nandito ka, not because of yourself. Sino ba ang gustong magsakripisyo, iwanan yung mga mahal, yung asawa? Sige nga, may nagtaas ng kamay. Sino ang gustong nandito at iwanan yung kanilang mga anak? Wala naman eh. But you're making sacrifices. So, focus! And with God's help, we can only hope that life would be better, not only for you, but for your loved one. Mga minamahal, ito ang timbang gabi. Nakadikit, mahigpit ang kapit sa buhay ng mga Pilipino na hindi natin pwedeng ipagkaila na ito'y bahagi ng ating kasaysayan. Sapagkat tuwing dumarating ang mga araw na ito, nagkakaroon tayo ng pag-iisip sa mga bagay-bagay na dapat nating gawin sa ikabubuti ng bawat isa at lalo higit ng mga mahal natin sa buhay. Pag nagtanong ako, ano ang Pasko para sa inyo? Marami kong masagot. It's about family. Huh? What is Christmas for you? Many of you will probably think, it's about family. But I say, no. Christmas is not about family. Christmas is about Jesus Christ. Amen. It's not about the family. Family is simply a part of the whole story of Christmas. But the main thing, when we talk about Christmas, it's Jesus Christ.
Hindi family. Nalulungkot ka dahil sa wala yung pamilya mo. No. Christmas is about the coming of Jesus Christ. And so, now is the time yung tinatawag natin linisin ng bahay sapagkat dadating ang dakilang manunubos ni Yesu Cristo. Mga minamahal, sa gabing ito, unang gabi, nagbibilang tayo. Unang gabi, tingnan natin sino ang tatakal. Siyam na araw, gabi-gabi. Ha? Siguro magandang gawin natin yung pentel pen ganyan dito sa may loob. Tapos tatatakan ng sa gate. Pangalawang gabi. Gabi ka pa, kumubuka mo mag... Tingnan natin kung sino tatagal. But then again, it's about faith. It's a journey of faith. Amen.